Ang aklat ni Nahum. Nahum, Kabanata 1. Ang hula tungkol sa Ninibe. Ang aklat tungkol sa pangitain ni Nahum na Elkoshita. Ang Panginoon ay mapanibughoing Diyos at nanghihiganti. Ang Panginoon ay nanghihiganti at puspos ng kapuotan. Ang Panginoon ay nanghihiganti sa kanyang mga kaaway, at siya'y nagtataan ng kapuotan sa kanyang mga kaaway. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, at dakila sa kapangyarihan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kanyang sinasaway ang dagat, at tinutuyo ang lahat na ilog. Ang Basan ay nalalanta, at ang Karmelo, at ang bulaklak ng Libano ay nalalanta. Ang mga bundok ay nanginginig dahil sa kanya, at ang mga burol ay nangatutunaw, at ang lupay lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanglibutan, at ang lahat na nagsisitahan dito. Sino ang makatatayo sa harap ng kanyang pagkagalit? At sino ang makatatahan sa kabangisan ng kanyang galit? Ang kanyang kapusukan ay sumisigalbong parang apoy, at ang mga malaking bato ay nangatitibag niya. Ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangaglalagat ng kanilang tiwala sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng manggugunaw na baha ay kanyang lubos na wawakasan ang kanyang dako, at hahabulin ang kanyang mga kaaway sa kadiliman. Ano ang inyong kinakatha laban sa Panginoon? Siya'y gagawa ng lubos na kawakasan. Ang pagdadalamhati ay hindi titindig na ikalawa, sapagkat yamang sila'y maging gaya ng mga salasalabat na tinik, at maging napakalasing na parang manglalasing. Sila'y lubos na masusupok na parang tuyong dayami. May lumabas na isa sa iyo na nag-iisip ng kasamaan laban sa Panginoon, na pumapayo ng masama. Ganito ang sabi ng Panginoon: bagaman sila'y nangasa lubos na kalakasan, at totoong marami, gayunmay sila'y nangalulugmok, at daraan siya. Bagaman pinagdalamhati kita, hindi na kita pagdadalamhatiin pa, at ngayoy aking babaliin ang kanyang pamatok na nasa iyo, at aking sisirain ang iyong mga paningkaw. At ang Panginoon ay nagbigay utos tungkol sa iyo, na hindi na matatatag ang iyong pangalan. Sa bahay ng iyong mga Diyos ay aking ihihiwalay ang larawang inanyuhan at ang larawang binubo. Aking gagawin ang iyong libingan, sapagkat ikaw ay hamak. Narito, nasa ibabaw ng mga bundok ang mga paa niyang nangagdadala ng mga mabuting balita, na nangaghahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga kapistahan. O Huda, tuparin mo ang iyong mga panata, sapagkat ang masama ay hindi na dadaan pa sa iyo. Siya'y lubos na nahiwalay. Nahum, Kabanata 2. Siyang bumabasag ay sumampa sa harapan mo. Ingatan mo ang katibayan. Bantayan mo ang daan. Palakasin mo ang iyong mga balakang. Patibayin mo ang iyong kapangyarihan na mainam. Sapagkat ibinabalik ng Panginoon ang karilagan ng Jacob na gaya ng karilagan ng Israel. Sapagkat ang mga tagatuyo ay nagsituyo sa kanila, at sinira ang mga sanga
ng kanilang mga puno ng ubas. Ang kalasag ng kanyang mga makapangyarihang lalaki ay pumula. Ang matapang na lalaki ay nakapanamit ng matingkad na pula. Ang mga karo ay nagsisigislap ng patalim sa kaarawan ng kanyang paghahanda, at ang mga sibat na abeto ay nagsisigalaw ng kakilakilabot. Ang mga karo ay nagsisihagibis sa mga lansangan na nagkakabanggang isa't isa sa mga daan. Ang anyo ng mga yaon ay gaya ng mga sulo, nagsisitakbong parang mga kidlat. Naaalaala niya ang kanyang mga bayani. Sila'y nangatitisod sa kanilang paglakad. Sila'y nangagmamadali sa kuta niyaon. At ang panakip ay handa. Ang mga pintuan ng mga ilog ay bukas. At ang palasyo ay nalansag. At si Husab ay nahubdan. Siya'y dinala, at ang kanyang mga alilang babae ay nananaghoy na parang huni ng mga kalapati, na nagsisidagok sa kanilang mga dibdib. Datapwat ang Ninibe mula ng una ay naging parang lawa ng tubig. Gayon may nagsisitakas. Tigil kayo, isinisigaw nila, ngunit walang lumilingon. Kunin ninyo ang samsam na pilak, kunin ninyo ang samsam na ginto, sapagkat walang katapusang kayamanan na kaluwalhatian sa lahat ng maligayang kasangkapan. Siya'y tuyo at walang laman, at wasak, at ang puso ay natutunaw, at ang mga tuhod ay nagkakaumpugan, at ang pagdaramdam ay nasa lahat ng mga balakang, at ang mga mukha nilang lahat ay nangamumutla. Saan nandoon ang yunggib na mga leon, at ang dakon sabsaban ng mga batang leon, na nililibutan ng leon at ng babaeng leon, ng batang leon, at walang tumatakot sa kanila? Ang leon ay kumakatay ng sagana para sa kanyang mga anak, at lumalapa para sa kanyang mga babaeng leon, at pinupuno ng huli ang kanyang mga kuweba, at ang tangay ang kanyang mga yunggib. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking susunugin ang kanyang mga karo sa usok, at lalamunin ng tabak ang iyong mga batang leon, at aking ihihiwalay ang iyong huli sa lupa, at ang tinig ng iyong mga sugo ay hindi na maririnig. Nahum, Kabanata 3. Sa Aba ng mabagsik na bayan, siya'y puspos na lubos na kabulaanan at mga agaw. Ang panghuhuli ay hindi tumitigil, ang higing ng panghagupit at ang hugong ng pihit ng mga gulong, at ng mga madambang kabayo, at ang lukso ng mga karo, ang sakay ng mga ngabayo, at ang kinang ng tabak, at ang kislap ng sibat, at isang karamihan na patay, ay malaking bunton na mga bangkay, at walang katapusang mga bangkay. Sila'y nangatitisod sa kanilang mga bangkay, dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot ng panguna ng pangiengkanto, na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot, at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pangiengkanto. Narito, ako'y laban sa iyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at aking ilililis ang iyong laylayan sa harap mo, at aking ipapakita sa mga bansa ang iyong kahubaran, at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan, at aking ihahagi sa iyo ang kasuklam-suklam na karumihan, at gagawin kitang hamak, at ilalagay kitang pinakakutya, at mangyayari,
na ang lahat na mga kakakita sa iyo ay iilag sa iyo at mangagsasabi, ang Ninibe ay nahahandusay na sira. Sinong mananaghoy sa kanya? Saan ako hahanap ng mga aliw sa iyo? Ikaw bagay mabuti pa sa Noamon, na natatayo sa gitna ng mga ilog, na may tubig sa palibot niya, na ang katibay ay ang dagat, at ang kanyang kuta ay nasa dagat? Ethiopia at Ehipto ang kanyang mga naging katibayan, at walang hanggan. Put at Lubim ang iyong mga naging katulong. Gayon may siya'y nadala, siya'y pumasok sa pagkabihag. Ang kanyang mga anak naman ay pinagputol-putol sa dulo ng lahat ng mga lansangan, at pinagsapalaran ang kanyang mga marangal na tao. At ang lahat niyang mahal na tao ay nangasabiran ng mga tanikala. Ikaw naman ay malalango, ikaw ay matatago, ikaw rin naman ay hahanap ng katibayan dahil sa kaaway. Lahat ng iyong kuta ay magiging parang puno ng igos, na may unang hinog ng mga igos, kung mga ugugin, nangalalaglag sa bibig ng kumakain. Narito, ang iyong mga tao, sa gitna mo ay mga babae. Ang mga pintuang bayan ng iyong lupain ay nangabubukas ng maluwag sa iyong mga kaaway. Nilamon ng apoy ang iyong mga halang. Umigib ka ng tubig sa pagkakubkob. Tibayan mo ang iyong mga katibayan. Pumasok ka sa putikan, at tiyapakan mo ang argamasa. Tibayan mo ang hurno ng ladrilo. Doon ka sasakmalin ng apoy. Ihihiwalay ka ng tabak. Sasakmalin kang parang uod. Magpakarami kang gaya ng uod. Magpakarami kang gaya ng balang. Inyong pinararami ang iyong mga ngalakal kaysa mga bituin sa langit. Ang uod ay sumasamsam at lumilipad. Ang iyong mga prinsipe ay parang mga balang, at ang iyong mga pinuno ay parang kawan ng lukton, na nagsisihimpil sa mga bakod sa araw na malamig. Ngunit pagka ang araw ay sumikat, sila'y nagsisilipad, at ang kanilang dako ay hindi alam kung saan sila nangandoon. Ang iyong mga pastor ay nangatutulog, o hari sa Assyria. Ang iyong mga bayani ay nangagpapahinga. Ang iyong bayan ay nangangalat sa mga bundok, at walang magpisan sa kanila. Walang kagamutan sa iyong sakit. Ang iyong sugat ay malubha. Lahat na makabalita sa iyo ay nagsisipakpak ng kamay dahil sa iyo, sapagkat sinong hindi nadaanan ng iyong kasamaan?